Okay mga guys, so meron na naman akong ginagawa dito Isang upright freezer na lumang-luma na. Pero pinapagawa pa rin ng may-ari. Gagawin natin syempre. So ang ginawa ko rito, sabi ng may-ari daw di na raw lumalamig. O syempre, gano'n naman talaga. So okay no. So ang gagawin natin dito, may ginawa na ako dito, chinek up ko na siya. Umaandar naman siya ang kompresor niya. Pero hindi siya lumalamig. So ngayon, ang ginawa ko, binabad ko siya ng high pressure air na 130 PSI. Bumagdamag binabad ko siya. Ito, tignan nyo. So sa ngayon mga guys, so hindi siya bumaba no. Hindi siya bumaba. Bumagdamag na nilagyan ko ng high pressure air So siyempre, ngayon ang tanong, bakit nawala ng refrigerant itong freezer na to? So pero sabi ng may-ari, matagal na raw to, binaha na raw to Binaha, yung binaha, kita nyo naman Yan yan. Tapos pagkatapos ng after ng binaha, hindi na raw lumamig. So tinignan ko, wala nang refrigerant siya sa loob. Ayun, ginawa natin. So ang gagawin natin dito, wala nang refrigerant sa loob. Tapos nakababad na ng buong magdamag ng high pressure air, hindi naman nagbago yung pressure. So it means syempre mga guys mga kamaster, na walang leak. Okay? So ang gagawin natin dito, i-reprocess natin to. Okay? So ganito lang tapusin nyo lang tong video na to para magkaroon kayo ng mga idea. Okay? Ito guys, Condura freezer, upright freezer siya. Madilim dito mga guys. Pasensya na. Ayan, bulok na nga Pinapagawa pa na may-ari, bulok na. Pero alam mo naman nasa servicing tayo. Walang problema yan. So nagtitipid may-ari siguro. Ito, loob. So upright freezer siya na old model, 'di ba? Nakita niyo na 'yan. Ayan ang pinakamatibay na freezer noon Okay, so ayun ang gagawin natin. Ang gagawin na lang natin dito ay i-reprocess na lang natin. Okay mga guys, so tutukan niyo lang 'to. Okay mga guys, so ito So siyempre pag i-reprocess natin 'to mga guys, i-reprocess at papalitan natin ng filter. Ayan, luma na Batang siya, okay? So gagawin natin Ayan Patanggalin natin tong filter niya, mga lumang filter. Kaya nga reprocess Wala naman tayong nakitang leak. Magdamag isang araw tsaka isang magdamag, hindi nagbago yung pressure. So siyempre meron yan tanggalin natin yan mga guys para naman mabago naman siya. Ito guys ayan putol na siya. So lalagyan natin bagong filter yan mga guys Ito guys, bagong filter. Okay, kakabit natin dito yan. Para at least mabago siya. Okay mga guys, so ito na. So naisalpak ko na ang filter dryer na bago Hindi ko na pinakita yung paghihinang. Kasi mahirap mag-isa. Na wala pa yung tripod ko. So okay ito nilagyan ko nito itong capillary para sa self vacuum. Okay? Sa self vacuum siya. So ayan makikita nyo ito mga veterans move ni Master JM. Okay? So ready to self vacuum na to mga guys. Okay?
Guys, so ngayon kasalukuyan na natin binabacuum to ha. Self vacuum dito lumalabas oh. Ayan oh, may hangin na dito lumalabas ang hangin ha. Gagamit tayo ng self vacuum kasi mas mabisa ang self vacuum. Okay, kasi malit lang naman na ano to, unit. So tingnan nyo. Okay, so ang lakas bumacuum, 'di ba? Pinaandar ko yung compressor. Ayan ang self vacuum ha. Papandarin yung unit hanggang sa lumabas na dito yung pag wala na kayo nararamdaman na hangin dito mga guys ha. Yan, pwede na. Okay. Hintayin natin mga siguro mga 15 minuto yan. O 20 minutes na babacuumin na, self vacuum yan mga guys ha. Okay guys, so bago natin lagyan ng Freon, lalagyan muna natin ng tuba. Hindi, to, flow ha, flow. Dito muna. Ayan ang flow. Okay, yan, lalagyan natin ng gauge. Yan papatakan nyo lang yung manifold gauge hanggang sa mapuno na siya mga guys, okay. Ito yung anti-moisture. Yan, okay, sa loob. So, ganito lang mga guys ha. Ito mga veterans move ni Master JM to. So, tapusin nyo lang to mga guys. At please subscribe na lang muna mga guys. So, parang awa nyo na, mag-subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel. Okay? Ayan na, hanggang sa mapuno na siya. Okay? Ganito yung mga technique ng mga veterans move. Oh, yes, Daddy. Ni Master JM, okay? Wala itong back jab. Yan, pag puno na mga guys, ang lalaman nyo naman kung puno na yan yung nakikita nyo yung gauge, so gauge namumula kulay kulay pula. Yo, nice na mga guys. Okay, so gagawin natin, syempre lalagay na natin itong hose. Yan, hose. Okay, yan hose. Yan, okay. So meron tayo ditong 134A na tangke ito ha. So sasalpak na natin dito yan mga guys. Ay nako. Yan. So mga guys, ito guys ayan ayan ha. Okay. Bubuksan na natin mga guys. Wow. So dapat pag magkakarga kayo ng Freon, nakatayo lang siya. Nakatayo. Para gas lang ang pumapasok sa sa system para hindi siya mabulunan ang makina. Okay? Another tip na naman kay Master JM. Okay? Please subscribe lang muna. Tabi muna natin dyan. So ngayon gagawin natin, ayan na, nakapasok na siya. So ang gagawin natin, ayun yung flow. Okay? So papapasukin na natin siya. Yup. Papapasukin natin sa loob ng system na. Yo. Okay. Okay, so sasarado na, UUP natin konti ito para hindi masyadong lumabas. Ayun na. So ayan na, nagkakarga na siya. Ayun. Natangon na tumba. Yun, ay pumapasok na siya mga guys. Ayan na, pumapasok na mga guys. Ayan na, ang tunti lang. Ito, i-UUP pa natin para hindi ganun malakas. Okay. Yo, nice na. Chop, diretso pa natin karga. Okay, diretso lang mga karga. Okay, ayan na. Ayan na siya mga guys. Diretso lang. Yan, sige, diretso lang.
Umiinit na nga siya. Mainit na yung filter mga guys. So sobrang ano na. Ganyan. Ayan ang walang moisture. Sigurado to. Walang kabag yan mga master. Okay, self vacuum lang yan ha. Tututukan ko yan para malaman nyo. Tututukan ko ng temperature, okay? Yan ha. Okay, dito lumalabas lalapit ko diyan lumalabas ang mga excess na hangin sa loob ng system. Ayan, okay mga guys ha. So another technique na naman kay Master JM, okay? Okay mga guys, so habang kinakargahan natin ng so may nakukuha tayong 4 PSI lang muna. Okay. So ang gagawin natin, kung mainit na yung filter, mainit na yung filter dryer niya at open pa rin to. So ang gagawin natin, so isisilyado na natin by pins off. Okay, ito sisilyado na natin. Ayan, kasi wala nang kabag. So ayan, tanggal ng kabag. Tanggal ng kabag. So isisilyado na natin, okay? Toink. Yun nakita nyo naman na pumitik. Walang daya yun please lang mga guys, paki-subscribe lang muna sa ating YouTube channel, okay? Okay, marami kayong matututunan kay Master JM, okay? Ano ba kayo? Daan kayo nanda? So okay mga guys, so sa oras na to, dito naka-pinch naka-ano na siya, nakahigpit na siya, naka-UP na siya Okay, uping-UP na siya. Okay, so mamaya sisilyado natin yan by hihinangan na natin yan. Kasi pwede na. Pag mainit na to, ang filter dryer niya, ito, pwede na siyang isilyado to. Okay? Ito mga guys, ayan isa, ito isa, dalawa, tatlo yan guys, at para siguradong walang kawala dito yung hangin. Okay, ang gagawin pa natin dyan mga guys, para sure ball na wala nang lumalabas, ito okay, teka mga guys, ito yung natin, yun, teka sandali mga guys yun, ito na mga guys para sure bulan, walang lumalabas na. Yun, so wala na guys so ganun lang technique. Okay, so pwede natin hinangan yan. Ito guys, ito na guys, so hinangan ko na. Yan, sisilyado na natin. Ito kami sa magpagsahat. Dito na kami ano na? Kala ko nagbabasketball kayo doon. So, na guys. Silyado na siya. Yun, okay, ganun lang technique mga guys. So, mainit na siya Okay, papakita ko sa inyo. Yun, yun. Yan Okay, so mainit na ang condenser niya, mainit. So supposedly talagang dapat mainit talaga yan. Kasi nga kabaliktaran niya ng nasa loob. Malamig sa loob, okay?
So pantay-pantay ang init niya, oh. Okay, ganito lang mag-reprocess ng walang vacuum pump, okay? Aroy, ano lang, kumbaga, ito mo, nainitan pa ako mga guys, mga kamaster. Oro, oh, sobrang init, ata. Yan ha, kita nyo naman. Kita nyo, napaso pa ako sa discharge line ha. So, totoo na umiinit talaga, okay? Mainit, oh, sobrang init, oh. Wow, talagang surbulan to. Okay. So, obserbahan pa natin to ha. May nakukuha tayong 2 PSI. So, kulang pa yan. Okay. So, magkakarga pa tayo. Okay, itong oras na to mga guys ha. So, ininto muna natin ang pagkakarga ng preon. So, kailangan natin maobserbahan muna. Okay, wag muna karga ng karga. Okay. So, may nakukuha tayo ha. Ayun, nakikita nyo naman ha. 5 PSI ha. 5 PSI. Okay, so mainit ang filter dryer. Mainit ang capillary. Silyado na rin, oh. O nahinang na, oh. Okay, nahinang na siya, nasilyado na. Nayupi na, tignan nyo naman. Okay, mga master ha. Mainit. Mainit. So, pantay-pantay ang init lahat niyan. Okay, mamaya kukunan natin temperature yung loob ng freezer. Okay, mamaya. After siguro 1 hour. Okay, so patuloy pa natin obserbahan to mga guys ha. So, continuous patuloy nyo lang pag panonood para magkaroon kayo ng idea ha. Okay, so please lang ha. Sa mga nanonood dyan, sa mga baguhan pa lang dyan, please subscribe. Lag na muna. Para lahat ng video ko, makikita nyo lahat. Okay, so please subscribe, like na lang. Like and subscribe na lang sa aking YouTube channel. Okay, sa mga baguhan dyan ha. Ito yung mga tirada ni Master J, mga veterans move. Okay, so marami kayong matutunan. Kapag nag-subscribe kayo sa akin at mag-like sa aking YouTube channel, sigurado yan, marami kayong matutunan kay Master JM. Okay? Mga technique, mga veterans move. Okay? Okay mga guys, so pagkatapos ng mahababang oras na ating pag-observation, pagkarga, okay, ito na. Pagkatapos ng kalahating araw ko nang inobserbahan. Okay, so ganito ha. So papakita ko na ang tunay na reading o parameter reading ng isang upright pressure na reprocessing. Okay? So, ito So, oops. So, may nakukuha tayong 1.57 ampere ha. Sa loob ng kalahating araw na umaandar yan pag-observa. Okay? So, then okay. So, tignan nyo. Okay, ito final na. Final touch. Ayan na yung final touch mga guys. Okay. So ayan, nakikita nyo. Yung filter dryer, naka-intact na rin, nakatali na rin. So ito yung yung pinaglabasan ng hangin. Ito yung capillary. Papakita ko sa inyo. Yung. Ayan Yan. Silyado na, nakahinang na yung dulo. Okay. So ganyan lang. Ganyan lang ang pag-self vacuum ng mga veterano na katulad ni Master JM. Okay? Hindi sa pagmayabang ha. Mga tagal na ako may shop. Okay? So ganito lang ginagawa ko. Meron din naman akong vacuum pump. Pero ginagamit ko yung pang aircon. Okay? Kung talagang yung matinding trouble na yon, gagamitin ko yung vacuum pump. May isa ngayon, ito mga prejudice lang to, mga laruan lang to. Mga laruan lang sa akin to. So, ayun, self vacuum lang. Okay? So, tignan nyo. Okay, na rin. Naka-intact na rin. Kita nyo, nagbabasa na. Nagsisweating na. Tignan nyo, sa sobrang lamig. Ayan, nagsisweating na yung suction. Okay, so kukuha na natin ang temperature yan. Ito, kukuha na natin temperature. Ang head pressure niya ay 154 degrees Fahrenheit, which is okay na okay yan temperature niya. Okay, ang kanyang filter dryer ay yan ang filter dryer
Nag-range siya 125 degrees Celsius. Okay, no? Mainit yan, ha? Mainit. Ibig sabihin, walang moisture. Okay, ang kanyang, ito, yung kanyang bago mag-filter, tubo, 133 degrees Fahrenheit. Ang kanyang capillary, paglabas ng filter dryer, 99. Oh, mainit rin, mainit pa rin. Okay, ang kanyang condenser ay 120 degrees Fahrenheit, which is okay na okay ang parameter reading niya, mga guys. Ganito lang mag-reprocess ng ng self vacuuming. Okay, leak test. So ayan, ha. Okay, so pupunta tayo rito sa sa evaporator, sa freezer niya. Okay, sa freezer niya. Okay. Okay, ito. Teka lang, ha. So bubuksan na natin, mga guys. Wow, umuusok, oh. So tignan natin ang temperature. Tingnan nyo, oh. Negative 11. So ang ganda, no? Talagang mag-ice, talagang titigas yung ice diyan, mga guys. Kita nyo lahat yan, oh. So wag na lang nating tatagalan buksan. Okay, yan, oh. Negative, ba? Yan, papalo pa ng yan, hanggang negative 20 yan pag laging sarado. Okay? Okay na. So sarado na natin, mga guys. Okay, ito, oh. Condura upright freezer na lumang modelo yan, ha. Lumang modelo, bulok na nga, oh. Bulok na nga, pinagawa pa na may-ari. Pero okay lang, wala sigurong pambili ng bago. Pero okay lang, ang mahalaga sa may-ari daw yung nagagamit. Okay, so pinagbigyan natin. So pinagbigyan natin ang ating mahal na customer, okay? So okay. Itong gilid, oh. Okay, mainit din, ha. Ito tong gilid, oh. Mainit kasi may mga tubo yan diyan, eh. Diyan nakalinya yan diyan. Yan, may tubo yan diyan. Okay? So, kakapain nyo, mainit, oh. Okay. So, mainit. Lahat mainit dito sa labas. So, ibig sabihin, nasa kondisyon ngayon. Very condition na kondisyon ng upright freezer niya. Okay, tuwan-tuwa na sa halagang 4,000. 4,000 ang paggawa, ha. Tuwan-tuwa, may freezer na siya. Kaysa naman bumili siya ng bago na tigtig 30,000. So, nakamenos nga talaga, di ba? Okay, so hanggang dito na lang, mga guys, ha. So sana meron kayong natutunan sa aking munting video sa aking mga veterans move ni Master JM. Okay? Kung paano mag-reprocess ng self vacuum ito. Okay? So hope may natutunan kayo ko. Paulit-ulit na ako. Sige. Okay?